Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel, okay? So, today mga kapitbahay, isi-share ko sa inyo, isi-share natin dun sa isa nating subscriber na nag-comment dito sa YouTube natin. Okay? Nagtatanong po kasi siya, ano nga ba ang alternative para ang PFSense mo sa bahay, ma-access mo sa labas kahit naka-residential line ka lang, okay? Base kasi dun sa mga una nating video, sa mga video natin is mostly, ang video natin is paano i-access ang PFSense from office to bahay or from office to any country, parang ganon. Okay, so ngayon mga kapitbahay, baliktad naman. Paano nga ba? Procedure, residential line ka lang. Kunyari, sa office nyo, budget meal lang talaga, naka-residential kayo, wala talaga kayong time na magpa-business line o magpa-static IP. So, ano nga ba ang alternative? Okay, usually mga kapitbahay, marami kasi talagang mga open source VPN na pwedeng gamitin dito sa PFSense. Pero ito, may nag-comment kasi dun sa PFSense video natin na ang ginagamit niya is Tailscale. Yan, familiar ba kayo sa Tailscale? So, may nag-comment ulit kung pwede nga ba daw configure ang Tailscale dito sa PFSense natin. Okay, so ang sagot po dyan mga kapitbahay, pwede. Okay, so ang scenario natin ngayon is paano nga ba i-bypass ang CGNAT ng ISP provider mo sa bahay gamit ang Tailscale para ma-access mo outside ang PFSense mo or yung mga server mo sa bahay or yung CCTV mo sa bahay sa labas or from bahay to office. Okay? So, kung hindi kayo familiar sa Tailscale, so ang Tailscale ay ito yon. Ang Tailscale ay isang open source VPN. Okay, so meron siyang free, meron siyang license. Pero kapag free, limited syempre. Kung gusto mo makita, basahin mo, punta ka lang sa tailscale.com, tapos punta ka sa pricing. Ayan, kung inyo mapapansin. Ito, may personal, $0. Yan, walang bayad, pero limited lang ang pwede mong gamitin. 3 users. Ayan, kunyari, pambahay lang, yung 3 users, madami na yun. Ito, mga kapitbahay, marami, hindi lang Tailscale, marami pang ibang mga open source VPN na pwede mong gamitin. Pero, ang Tailscale, ito yung pinakamadali na gamitin, iset up dun sa PFSense para ma-configure mo agad. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin today. Yan, kung nyo mapapansin, may starter, yan, $6, may premium, may enterprise. So, eto maganda, na-try ko na to dati, pero hindi lang kasi ako talaga na-satisfied mabuti kasi free lang din ang gamit natin. Ito kasi yung scenario niyan. Kunyari, nasa office ka, tapos business line yung internet mo, so naka-static IP ka. So, hindi mo na kailangan mag-ganito kung naka-PFSense ka. Kasi, dun sa PFSense, pwede mo naman i-set up yung OpenVPN or IPsec diretso. So, ano nga ba ang pipiliin mo? Magbi-business line ka, tapos magbabayad ka pa ng Tailscale. So, syempre, doon ka na sa iisahan lang para mas secure pa. Doon ka na sa ISP mo. Magbayad ka lang ng static IP, magpa-business line ka lang, goods na. So, hindi na dalawa ang babayaran mo. So, kunyari, naka-enterprise ka man na internet, so hindi mo na kailangan to kasi mahal naman kasi talaga. Ayan, no? May limit yung users, pero may bayad. Pero dun sa PFSense mo, kunwari, naka-business line ka na o static public IP ka na, no need na, diretso setup na. So, ito, ang tutorial natin ngayon is alternative lang to dun sa mga business line o sa mga business na hindi pa naka-business line o hindi pa naka-static public IP. So, pansamantala, pwede mo itong gamitin or pang bahay or pang home lab, pwede mo itong gamitin ang free. Ayan, personal, free, 0%. Okay? So, ayan. So, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ituturo ko or step by step paano mag-set up dun sa PFSense para ma-access mo yung PFSense mo outside. Okay? Let's go! So, ayan mga kapitbahay, bagong lahat. So, ayan yung residential internet natin. Yan. Ito yan sa bahay yan. Residential. Ayan, dito sa bahay. Ito yung modem natin. Tapos, ito yung ating PFSense. Yan yung firewall ko dito sa bahay. So, isi-set up natin siya ngayon para ma-access ko siya sa office. Okay? So, let's go. Pupunta tayo dun sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo paano mag-set up sa PFSense. Okay? Let's go. Ayan mga kapitbahay. Syempre, ano nga ba ang una-una natin gawin? Okay? So, ang unang-una mong gawin, syempre, pupunta ka sa website ng Tailscale. Tapos, so actually, meron na kasi akong account. Yan. Na-try ko na to dati. Ito, ngayon, i-enable na lang natin. Okay, so kung inyo mapapansin, kumare, punta tayo dito sa isa. Tailscale. Ang gagawin nyo lang is mag-register muna kayo, create kayo na account syempre. Ayan, login. Tapos pag wala pa, ayan, pwede kayo mag-sign in through Microsoft account or yung Google. So, ang pinakamadali is gamitin na lang nyo yung Gmail nyo para mas madali, para hindi kayo mahirapan.
once na nag-login kayo, automatic, dito na kayo pupunta niyan. Magkakaroon na kayo ng sariling account. So, ayan, yan yung aking account. Okay, kapag nag-add kayo ng device or nag-install kayo ng Tailscale client sa kahit anong device, tapos nilagin mo yung email mo na to na ginamit dito sa pag-register, automatic, lalabas siya rito na connected. Okay, so kung yung mapapansin dito sa phone ko, ayan, yung mapapansin yan, ito phone ko to, naka-ano siya, naka-disconnected siya. So, kung inyo mapapansin, may Tailscale ako dito. Ayan, may Tailscale ako dyan. Ayan, so, ilalagin ko. Ayan, wait lang ilalagin ko, automatic mag-online yan. So, kapag na-add yung device mo dyan, kunyari, yung device mo sa kabilang side, mayroon ding Tailscale client. So, automatic, mag-connect, pwede silang magkitaan. Okay, so, i-enable ko. Ayan, so, starting. So, dito sa phone ko, starting daw. Ayan, kung nyo mapapansin. Ayan, kung nyo mapapansin. Connected na agad. So, napakabilis. Ayan, Oppo yan. Oppo. Tapos, CP23. Ayan, CP23. Sana nakikita nyo, diba? Diba? Okay. So, ayan, online na siya agad. So, itong isa na to, ayan, yung desktop or ito, Tail client ko yan sa office. So, yan ipang testing natin mamaya. Yan yung i-access natin para makita nyo na talagang accessible ang ating PFSense dito sa bahay papunta sa office. Okay? So, let's go. So, i-out ko muna yung sa phone ko. Tingnan mo, kapag in-out ko sa phone ko, yan, stop na agad. Yan yung mapapansin. Pag ni-refresh mo, stop na agad yan. Yan, mamaya yan, mag-i-stop yan. Okay, so sa ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-setup sa PFSense. Actually, nakasetup na. Ituturo ko na lang kayo paano. So, once na nakapag-create na kayo ng account dito sa PFSense nyo, so paano nga ba i-add to sa PFSense? So, pupunta ka lang dito sa account mo. Pag kinlik mo yan, tapos pupunta ka rito sa settings, tapos pupunta ka rito sa keys. Ayan, keys. Ayan, so, mag-generate ka ng keys. Ayan, authentication keys. Ayan, generate. Ayan. So, ito mga kapitbahay, may explanation to. So, ito, bakit reusable? Ayan. Pwede mo siyang i-enable, pwede mo siyang i-reuse kahit saan. Kaya lang naka-disable to kasi best practice, ayan, para for security. Kasi, once, kunyari, kinreate mo siya as reusable, kunyari, nakopya ng iba, pwede nilang i-copy yun, pwede sila mag-add ng ibang account dito sa account mo. Automatic kapag na-access nila. Kaya, recommended nila na wag na reusable para secured, para kunwari mahackman or makita mo yung account mo o yung keys mo, hindi na pwede i-use kahit sa ibang device. So, yun yung purpose po niyan. Tapos, itong mga to, yan, hindi ko pa masyadong naintindihan tong iba na to pero based dun sa mga tutorial na iba or dun sa documentation ni Tailscale, kailangan naka-off to. Nasa sayo na yun kung enable mo o hindi. Pero, by default, dapat ganyan lang para hindi ka na mahirapan. Para, kunwari, diba? Para hindi na siya complicated. So, once na nagpunta ka dyan, punta ka rito sa keys, generate keys ka lang. Pag generate mo yan, may lalabas. Ayan. So, ikakopy mo lang yan. Tapos, pag nakopy mo na yan, so, i-revoke muna natin kasi hindi naman natin kailangan. Pag nakopy mo yan, so, example, nag-create na ako, pupunta ka lang sa PFSense mo. Okay? Punta ka sa PFSense mo, tapos, syempre, punta ka sa PFSense mo, punta ka sa package manager. Syempre, ang PFSense kasi is talagang ano siya, mayroon siyang Tailscale package na naka-design. So, pag kinlik mo yung Tailscale dito sa package, pag sinearch mo, makikita mo nandyan siya. So, dahil nga na-install ko na, hindi mo na siya makita. So, kanyo mapapansin, nandito na siya. Ayan. Okay. So, nandyan na siya. Once na na-install mo na, automatic, punta ka lang dito sa VPN. Ayan, VPN. So, lalabas na siya dyan. Click mo lang yung Tailscale. Ayan. So, ang unang-unang mong gawin is punta ka sa authentication. Yun. Yung keys na kinuha nyo dito, so automatic, ipipaste lang siya nyo dito. Ayan. Paste lang nyo dyan dito sa authentication key. Ayan. Paste lang nyo dyan. Tapos, itong login server, ayan. Set by default mo lang yan kasi yan yung ginagamit na tailscale.com na parang link para makapag-redirect siya doon. So, yan lang. Tapos, once na na-click mo dyan or na-paste mo dyan, save mo lang siya. Tapos, after mo ma-save, punta ka sa settings. Yan. So, by default, ito naka-uncheck to, naka-disable. So, ang gagawin mo, check mo lang para may enable. Tapos, yan.
yung listening port niya is by default lang, random lang yan, automatic, nagki-create siya. So, make as default lang para hindi ka na mahirapan. Tapos, eto, default mo lang din. Tapos, syempre, ito yung keep configuration para kahit mag-restart yung pfSense mo, nandyan pa rin yung configuration mo. Yan yung purpose niyan. Tapos, eto, automatic, yan, naka-check yan eh. Tapos, etong dalawa na to, naka-uncheck yan. So, ikaw mamimili kung i-check mo o hindi. So, eto, accept subnet routes that other nodes advertise. So, kapag naka-uncheck yan, kunyari, may ibang subnet na, kunyari, sa ibang site o sa ibang site na PC, magkaibang subnet, kapag naka-uncheck siya, hindi niya tatanggapin yung ina-advertise niya na routes kasi sasabihin niya, oy, hindi kita accept, hindi ako naka-check. Parang ganon. Tapos, etong isa na to, ayan, yung offer to be an exit node outbound internet traffic from Tailscale. So, ibig sabihin yan, kapag chinek mo, kunyari, chinek ko yan, tapos, marami kasing explanation eh. Maraming configuration. Kapag chinek mo yan, automatic, ang gagamitin niya, parang magiging, kunyari, si pfSense, ni-remote, nag-connect ako sa VPN ni pfSense na Tailscale gamit ang PC ko, nasa US ako. Pwede ko, kapag naka-check yan, ang gagamitin ng exit node, ang paggamitin ng internet is yung nandito sa bahay. So, hindi yan recommended kasi mahihirapan o kung mababagal lalo or mahihirapan yung internet mo sa kabilang side. So, recommended na hindi naman masyadong importante yan kahit i-uncheck mo lang, make as default mo lang para hindi ka nga mahirapan. So, ganon. So, very easy lang to mga kapitbahay. Napakadali lang i-configure. Tingnan mo, kung yung mapapansin, napaka-konti lang ng pipil-upan mo. So, dito sa advertise route, so, ito yung subnet na gusto mong ma-access outside. So, ang subnet ko rito is 172.16.50.0. Yan yung subnet ko rito kasi ang pfSense ko is, tingnan mo, yung IP niya, 50.1. So, yung subnet na yan, automatic, pwede ko siyang ma-access. Kahit itong PC ko na ginagamit, kapag ininstalan ko to ng Tailscale, ma-access ko to sa office kapag naka-on. Okay? So, ganun lang. Tapos, save mo lang. So, kumari, may CCTV ka dito sa bahay, gusto mo i-access, naka-VLAN. So, i-add mo lang siya dyan. Matic yun. Add mo lang siya dyan para ma-access mo siya outside. Okay? So, after nyan, save mo, punta ka sa status. Makikita mo agad doon. Tailscale is online. So, once na sinave mo, automatic magaganyan na siya. Okay? So, once na-configure mo na yan sa pfSense, so napakadali. Ganyan lang ang pag-install. Configured na agad yan. Automatic, online na siya. Tapos, pag pumunta ka rito sa accounts mo, automatic, yung mapapansin. Ayan. Okay? Ayan, mapapansin. pfSense, online na agad. Ayan, oh. Connected. Ito mga kapitbahay, expiry disabled. Kasi itong keys, na-expire guys, yan. So, pwede mo siya i-click dito. Ayan, enable or disable. So, sa akin, naka-disable. So, hindi siya may expire. So, ito, kumare, itong desktop ko to naka-disable yan. May expired na 1 day. So, yan yung sinasabi natin na, ayan o. Okay, may expired na. Pero ito hindi. So, ito, cellphone ko, naka-off kasi yan. Kaya ganyan. So, tapos na-configure mo na yung Tailscale dun sa pfSense mo. Okay? So, ang gagawin natin yun is, iti-testing natin kung accessible nga ba. So, paano nga ba mag-access? So, dahil nga binypass natin yung CGNAT natin, kung yung mapapansin, yung pfSense ko, ayan. Yung mapapansin yung pfSense ko, naka-local IP lang siya, ayan. Ayan, naka-local lang siya, ayan, no. Yung IP ng 1 ko is 1.14. So, yan lang yung kasunod ng DHCP ko na nanggagaling dun sa DHCP ng modem router ng ASP ko. So, kung nyo mapapansin, naka-local lang siya. So, hindi possible. So, kapag naka-setup na yung Tailscale mo, automatic mayroon ka ng public IP na binibigay ni Tailscale. So, which is, eto yun. Yan. Paano nga ba i-copy yan? Punta ka lang dito, edit mo lang yan. Copy mo. So, eto yung magiging public IP ng pfSense mo. Ayan. Yun yung papansin. Makikita mo yung version, FreeBSD, ported current. Yan. Makikita mo lahat dito eh. Yan. Maraming kasi option yan. Marami pwede mong paglaruan. Merong download, may support na pwedeng ibigay sa iyo yung handbook para maintindihan mo mabuti how it works yung Tailscale na to. So, maganda, pakadali. So, ayan. So, ngayon, connected na siya. So, itong PC natin sa office is naka-disconnect pa kasi hindi pa siya na-login. So,
Testing natin ngayon i-access yung pfSense natin dun sa office natin. So, i-remote natin through any desk yung ating PC sa office. Ayan, kung nyo papansin. Ayan. Password natin. Ayan, so, may mapapansin. Ayan, naka-remote tayo. So, ito yung PC ko sa office. So, in-installan ko na to. May Tailscale, ayan. Tailscale. So, ang gagawin natin, ilalagin natin yung Tailscale natin. So, yan. So, ilalagay lang natin. Ilalagin mo lang yung Tailscale account mo na dito sa bahay. Yan. Ito yon. Okay. So, ayan. So, automatic. Kukonect lang natin. So, login successfully. So, kapag tiningnan mo siya dito, ayan, kung yung mapapansin yan. Ito yung office PC ko. So, ito yung public IP niya. So, connected na siya. So, ang gagawin natin is i-access natin yung pfSense natin sa office. So, kung yung mapapansin, ayan, ito yung ating public IP na binibigay ni Tailscale. So, punta tayo sa remote. Ayan, so ito yung PC natin sa office. Magpiping tayo. Piping natin yung public IP natin na binibigay ni Tailscale. Paste. Ayan, kung yung mapapansin. Okay, pingable siya. So, napakaganda ng ping niya, 64 or 63 lang. So, ang gagawin natin, i-access naman natin yung pfSense natin. Ayan. So, ito, diretso to kasi hindi ko binago yung port ng pfSense ko dito sa bahay. Naka-port 80 pa rin yan. Ayan, naka-port 80 pa rin tong pfSense ko. So, kapag i-access natin siya sa office, for example, ito, naka-port 80, pag in-access mo yan. Okay, so ayan, admin. Tapos, password. Ayan, so, yan yung ating pfSense dito sa bahay. So, accessible siya sa office. So, ayan, nakapakabilis. Kung yung mapapansin, VPN, Tailscale, ayan, kung yung mapapansin, okay. So, napakabilis. So, napakadali, napaka-easy lang i-configure ni Tailscale dito sa ating pfSense. Okay? So, yan yung ating quick video tutorial for today mga kapitbahay. So, napakadali lang, automatic. Kunyari, may gusto kang i-access na out muna natin dito. Open, tapos sa office, yan, kung yung mapapansin, office ko to, kung yung mapapansin, CMD, magkaiba kaming network, yan, IP config, ayan, 190, so, kung mapapansin, so, ilalog out muna natin to, okay, so, ayan, nalog out na natin siya, tapos, ilalog out din natin to, okay, so ayan, na-log out na natin. So, i-close na natin yung remote natin. So, ayan, so, sobrang dali. So, ayan, nilog out natin. Nag-disconnected na rin siya. So, ganun lang kadali mga kapitbahay kung paano gamitin tong Tailscale na to. So, ayan, mababypass mo na ang iyong CGNAT sa office, sa bahay. So, ma-access mo na yung pfSense mo sa bahay anywhere as long as na may account ka dito sa Tailscale. So, napakadali lang talaga i-configure. Punta ka lang dyan, install mo lang yung Tailscale, tapos i-configure mo lang, generate ka lang ng keys, ayan, tapos i-copy paste mo lang siya dito, tapos yung settings, i-configure mo lang yan, i-add mo lang dyan yung network na gusto mo i-access outside, tapos pag tinignan mo sa status, online. Okay? So, napakadali. Pwede na kayo mag-forward ng mga server nyo palabas. Installan lang nyo ng mga Tailscale client automatic. Okay? So, yan lang yung disadvantage ng paggamit ng Tailscale. Ito pa pala, sasabihin ko sa inyo. Ang disadvantage kasi yung Tailscale, meron sa mga, pero halos lahat naman ng OS compatible na siya. So, sa Windows, sa Linux, pwede na rin siya. Kunyari, may mga Linux server ka, pwede mo siyang i-install yung Tailscale client doon. So, kunyari, alam ko mayroon na rin to sa iOS, pwede na rin. So, hindi ko lang alam sa mga ibang OS, pero mostly meron naman na lahat kaya hindi ka magkakaproblema. So, ito lang yung disadvantage doon. Automatic, lahat ng device na gusto mong padaanin sa Tailscale, automatic may Tailscale client. So, automatic mag-i-install ka talaga. So, okay, good. So, hindi katulad ng pfSense VPN na OpenVPN, naka-configure lang siya dito sa bilan mo, automatic. Hindi mo na kailangan, per PC, hindi mo na kailangan installan ng client.
So once na naka-add siya dito sa OpenVPN server mo, automatic accessible na lahat. No need to install pa. Yan yung konting disadvantage. Okay? So kung wala ka talagang option na magpa-business line ng internet or magpa-static public IP sa office na budget meal talaga, pwede mo itong gamitin yung Telescale na to. Alright? So, ayan mga kapitbahay, sana nakapagbigay na naman ako ng konting kaalaman at saka konting idea dun sa mga tropa nating IT na baguhan. So, okay. So, wala ka ng problema. Pwede mo siyang i-access sa office ang TFSS mo gamit ang Telescale. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace, and thank you so much for supporting my channel. Peace and thank you so much.